Hi guys! Welcome sa ating second video. Today, mag-analyze ulit tayo ng isang condo. Sa mga interesado pa lang gamitin tong website, meron tayo ditong free trial for 7 days. So, kailangan nyo lang gawin is mag-create kayo ng account, email, name, and password. Yan. So, yun, start na tayo. Login lang ako. Yan. So, nandito na ulit tayo sa inputs. So, for this, mag-analyze tayo ng condo from Makati. Yan. So, nandito tayo sa lamudi.com. Nakita ko lang to. And yan, try natin siyang gamitin as example, no? So, ito is from Makati. So, ito yung price niya, 3 million, 20K per month for rent and 26 square meters siya. So, lagay lang natin sa title yung Antels pa na lang siguro. Property photo, yun. Ready ko lang. Description. 26. Monthly rent niya is 20K. 26. Yan. So, malabas 769. Check natin sa benchmark. Condo. So, medyo mataas yung average rent niya. So, kung try nating ilapit sa 1.3, 30K siguro. 33. 84. Okay, 33 na lang. 33. Okay, tapos purchase price natin, 3 million. Yan, so sa financing, 10%, interest rate, 6.5, pag sa pag-ibig, 7 sa mga banks. Yan, expense natin, same lang. Growth assumption, same lang. Analyze property. Yeah. So, yung lalabas dito ay meron tayong monthly income 33. So, 72 annual. Then, tignan natin ito. Yung 33K per month ang rental natin. Tapos, ito yung mortgage natin is 17 per month. So, 26K para sa total expense. Yan, yung graph. So, nakita natin positive naman lahat. No? Sa cash flow. Then, after 30 years, nasa 5.4 million na yung property value. So, dito naman tayo sa summary. Yan, medyo maganda. Then, sensitivity analysis, nakita natin dito yung pag plus or minus 10% sa rent,
vacancy, yan, nag-adjust. So, yan, makikita niyo yung adjustment sa cash flow. So, dito sa investment report natin, maganda siya, no? Yun, tingnan nyo, excellent siya. Strong buy. So, makikita natin dito, yung sa metrics natin, sobrang ganda ng scoring niya. Ang yellow lang is yung sa DSCR, yung debt service coverage ratio. So, yung loan versus yung rent. Break-even occupancy, medyo kalahati. Yan. Tapos, tingnan natin yung sa assessment. Yan. Once dito, maganda yung fundamentals. Cash flow, yan. Positive cash flow yan. Yan. Halos walang risk. Sa yan, nakikita niyo yung strengths natin. Investment risk and sa investor profile. So, pinaka-recommendation natin, yan, ganda siya talaga. So, yan. Kapag dun tayo sa 33,000 na monthly rent. Pero kung babalik tayo dun sa nakalagay sa website, gawin natin siyang 20. Try natin. Skip na natin yun. Doon na tayo sa report. Yan. So, makikita nyo yung difference. Sobrang laki ng binaba niya from excellent to poor dahil dun sa rental income. Yan, yung DSCR and break-even. Yan. Naging 2, tapos mag-0. Monthly cash flow, ibig sabihin, 0 din kasi negative siya. So, yan, nagbago lahat ng assessment natin. Strengths, watch-outs, risk, tsaka profile, and syempre yung recommendation natin nagpalit, di ba? So, ayun. So, pinapakita ko lang dito yung importance ng cash flow sa pagtingin or sa pagpili ng bibili nating property. So, ayun. I hope may natutunan kayo. Sa, yun, ulitin ko lang sa mga interested, no? Yan. Meron tayong 7 days free trial. Yun lang, maraming salamat.